Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, pagkatapos po ng ilang panahon na tayo ay medyo hindi nagpapangipangita, ay muli bumabati kasi kami sa inyo ng isang magandang araw, mabuhay. At kasama pa po natin ngayon ang ating chairman ng Chamber of Commerce dito sa Batangas, si Kaped Calaw. Pwede bang bumati ka, Kaped? Magandang gabi po sa mga manonood. Nandito po uli kami at kami po giliw na sa inyo. May kasama po tayo dito ngayon, isang nasa dako po doon ay si Ralph Flora, isang media consultant at practicing in Manila. Pwede bang batiin mo muna ang ating mga kababayan dito sa Batangas? Ralph, hiraman lang tayo ng mic, ha? Good evening Batangas and mabuhay ang APAP Batangas. At mapalad po tayo nakasama ngayon ang ating isang dating, ito po ay dating nakakaugnay natin dito sa Philippine Air Force. Siya po ay dating Vice Commander ng Philippine Air Force, si Major General Willie Ona. Makikibati naman po ang ating mga kababayan dito sa Batangas. Magandang gabi sa inyo lahat. Sama-sama po tayo ngayong gabi. Narito po ang inyong lingkod, Ding Andal, at tayo'y bumabati sa ating mga kasama dito sa Lipas, dito sa Batangas. At batiin natin si Colonel Jerry Zamudio na buhat nang napunta dito sa atin sa Lipa at naging officer ng ating Philippine Air Force Officers College ba yun? Ay siya po ang in charge sa lahat ng training mga nagiging opisyal ng Philippine Air Force at nandito po yun dito sa atin sa Lipa. At sana'y muli ka naming makaugnay. Siya po ang founder, siya ang nag-ipon itong mga kasama natin sa mga NGO sa Philippine Chamber of Commerce dito sa Rotary, sa iba pang sa Urban Poor, at inaumpisahan po natin itong ating usapang ito. Tayo po ay may kasamang isang kaibigan na si ano bang pangalan to? Si Rolly Motilla from Life Farm, at siguro ay dapat ay siya nang magbatiin mo muna ang ating mga kasama. Yeah, magandang gabi po sa lahat po ng mga taga-subaybay. Kami po ay bumabati sa inyo. It's really a privilege and honor na makabilang po o mapasali sa programa po ito. Salamat po.
Salamat, Rolly. Bago tayo mag-umpisa ng ating usapan sa ating panauhin, ay bayanin yung bigyan muna kayo ng update nitong ating presidente ng samahan ng mga maglaalaga ng baboy dito sa atin sa Batangas at chairman ng Chamber of Commerce. Kaped? Muli, magandang gabi sa manonood. Ako po may magandang balita sa ating pong mga mag-aalaga ng baboy at dito po sa mga sumusubaybay sa mga programa ng Batangas Chamber of Commerce. Ang una po ay babalita ko po sa inyo ngayon na meron po kaming programa na makakatulong sa mga mag-aalaga ng baboy, lalo tigit po doon sa mga backyard farmers. Sa isang first quarter po ng 2016 ay bubuksan na po ang AAA Slaughterhouse, na ito po ay ang mag-ooperate po nito ay ang aming samahan, na kung papalarin ay siya po mag-ooperate. At ito po ay malaking tulong sa ating mga mag-aalaga ng baboy dahil sa kauna-unahang pagkakataon po ay ang tunay na mag-aalaga ng baboy ang mag-ooperate at maaaring sila din po ang magbenta ng kanilang baboy, na ang resulta po ay maaaring tumaas po ang kanilang presyo ng kanilang baboy sa kanilang mga farm. At dito po naman sa Chamber of Commerce ay kinagagalak ko rin pong ibalita sa inyo na ang Batangas Chamber of Commerce ay binigyan ng parangal nitong huli na parangal ng Most Outstanding Chamber sa buong Pilipinas. Kaya isa pong malaking karangalan sa Batangas po ito. Ating napalang batiin ang ating mga kasama dito sa kaibigan dito sa Malbar sa pangunguna siyempre ni Mayor Lito Reyes, at dito naman sa Tanawan si Mayor Tony Halili. Sa isang araw na tayo magkwentuhan, Mayor. Ito pong inyong slaughterhouse, saan po ito ginagawa? Maalala ko po, ito po yung programang ito ay sa tulong po ng Department of Agriculture, at ang nagbigay loob po ang Tanawan, ang City of Tanawan City, na doon po ilagay ang AAA Slaughterhouse na ito, at ang aming pong samahan ay nagkatulong-tulong. So maligayang Pasko po sa mga taga-Tanawan. At sa balita po naman dito sa atin sa Infrastructure Committee ng ating Regional Development Council ng Calabarzon, nung isang araw ay kahapon lang ay katatapos nung isang pag-uusap ng mga PSRs, Private Sector Representatives to the Regional Development Council ng Region 3 at saka ng Calabarzon. Dito po ginanap sa Cavite sa National College of Science and Technology sa pangunguna pinamumunuan ni Ginoong Emer Atanasio. At mayroon pong napagkasunduan ang mga taga Region 3 at saka taga rito sa atin sa Calabarzon ng pagtutulong ng mga pinaplano para dito sa ating dalawang region. At kasama na po diyan yung napag-usapan na yung dugtungan ng ating mga hanggahan diyan sa Quezon, diyan sa Pacific border, diyan sa may Aurora, ay aming pagtutulungan na mapagdugtong ng husay yung ating mga connecting roads diyan. At saka ito naman ating mga port dito ng Calatagan at saka ang Port of Maribeles ay yun ay ating iminungkahi o pinupus na yun ay mapag-ugnay at para higit na maging mabilis ang takbo ng kalakalan ng Region 3 at saka ng Calabarzon. Maalala ko din, yung palang sa Chamber of Commerce po, ito po nagkaroon nga po kami ng award sa pamumuno po ng aming kasalukuyang presidente, si President Ting Caido ng Batangas, at ang aming pong Executive Director na si Rene Lopez. Ay, congratulations nga pala sa Batangas Chamber of Commerce. Congratulations, President Ting. And ito, kaugnay pa rin ito. Noon namang nitong nagdaan ding linggo, noong Huwebes, ay nagkaroon ng pag-uusap ang Infrastructure Committee dito po sa opisina ng National Irrigation Administration dito sa Santa Cruz.
At doon ay isa sa mga napag-usapan ay ang pag-update nitong pagtutuloy nitong ating TR4 na tinatawag, yung Southern Luzon Expressway na pagkukonekta hanggang doon sa Lucena, hanggang doon sa Barangay Mayaw. So may mga ilang updates po doon, at saka ito pong ibinalita na rin po inireport na rin po nitong ating Toll Regulatory Board yung mga pagpopormula ng ating mga presyo ng ating mga toll fees. Ito pong papunta sa Cavite, galing diyan sa Susana Heights, at saka ito naman pong nasa sa Cavitex. Gayon din po ay yung dito po ay tayo ay nagsusulong ng isang malakas ng isang panukala na pinagtutulong-tulungan natin dito sa region, na itong ating dulo ng Star Tollway ay mayari na yan, dalawang magkasunod na tulay diyan na mukha namang talagang, kung inyong pinapansin bago dumating kayo sa toll gate, may magkasunod na tulay diyan. Dapat po yan ay isang daan lamang, isang papunta lamang sa Batangas City. 3 lane yan ngayon ay ginagamit na pa Batangas City at ginagamit na pabalik. Yung pa galing sa Batangas City papunta dito sa atin o pa Manila, ayan po ay isang lane lang, at yung pa Batangas City ay 2 lane. Dapat po yan ay papunta lang sa Batangas City. So yung kabaak po niyan, yan po ang ating isinusulong na mabuo na. At siguro po ay yun namang ating mga inisyatibo ay nagkakaroon ng bunga. Medyo hintay-hintayin lang po natin. Gayon din po, kasama niyan, nagpapabuo tayo ng mga resolution ng city at saka ng provincial development councils dito sa Batangas, kasi buo na yun sa amin dito sa Regional Development Council ng Calabarzon, para naman doon po sa flyover, doon po sa magko-cross doon sa dito po sa atin sa Rotunda, diyan sa dulo ng Batangas sa Balagtas. At may maluwag na po namang pagtanggap ang ating mga matataas na opisyalis tungkol dito. So hintay-hintayin na lang po natin ang susunod na mangyayari. Kasama po natin dito ang isang kaibigan, na kaibigan ng ating kasamang Jerry Zamudio, ang ating dating nga pong Vice Commander ng ating Philippine Air Force, si Major General Willie Ona. Kasama po niya ang isang kaibigan dito, si Rolly Motilla ng Life Farm. At siguro magbabalita siya sa atin ng kanyang mga bagong development, bagong technology ba ito? Ano ba yan? Ikaw na sana ang magpaliwanag at kami magtatanong naman sa iyo. Sige po. Okay po ba yun, General? Okay. So, narito po kami to update you, mga kababayan, na ang Life Farm na nakabase sa US at ang Forever Rich Philippines na nakabase sa Manila, sa Ortigas, ay nandirito ngayon sa area ng Calamba, Batangas, Laguna area, para iserve at ipaalam na mayroon ng bagong technology na pwedeng makatulong in terms of wellness. At maliban doon, nagbibigay po kami ng mga free services like Infinitus Executive Check-up sa mga barangay, local government and organizations. At nagbibigay rin po kami ng mga pre-beamer, where the beamer is a new technology na galing sa NASA na pwede nyo pong ma-experience para gumanda yung micro-circulation. Nandito po kami para i-update kayo na we are now encouraging people na yung mga gustong maging entrepreneur, mga gustong magnegosyo, gusto mag-invest, maging distributor ng aming wonderful and breakthrough product, ay maaari na po ninyong i-avail sa pamamagitan ng aming mga home business office, stockist program, and dealership. At salamat po sa opportunity, and dito po kami na makapagsalita sa inyo at makapagbalita ng may kinalaman po sa wellness and entrepreneurship. Ngayon, baka may gusto kayong malaman or pwede tayong magtanong. Siguro bigyan natin ng pagkakataon si General Ona. Sige. Oo. Pero tatanungin ko kayo, ano ba yung nakita ko doong machine kanina na parang lahat ay may sinasabi sa akin si General
Willie, at siguro pwede ninyong ipaliwanag na rin sa amin. Apo, actually po, yun yung tinatawag na Infinitus Diagnostic Checkup. It's a quantum magnetic resonance analyzer na ginagamit po yan sa NASA. Actually, dati hindi pa available yan, pero right now, recently lang, it was approved by DOH na gamitin na pang-diagnose. Ang makikita po dyan is that may scan ang buong katawan mo, nakikita yung electromagnetic frequency, at malalaman kung ano yung health condition mo sa loob lang na 1 minuto. So it's now a parang quantum technology na pang-diagnose, and we are offering that services na libre sa mga organizations katulad nyo po. Yes, sir? General, paano niyo po ba nakita si Ralph, at saka sa inyo ko na rin ibibigay ang unang pagkakataon ng magtanong. Alam ninyo, pagka halimbawa ay pagkalusugan ang pinag-uusapan, ay unang-una, kailangang makita mo ano ba ang aking kalusugan ngayon. Marami tayong mga tanong, marami nakikita tayo, mga nangangailangan ng mga gamot, nangangailangan ng mga serbisyo. Itong nagkataon naman, itong si Mr. Motilla ay nagbigay sa akin ng isang kalaman information, at dinala nga itong produkto na ito. At the same time, nasubukan kong dumaan dito sa Infinitus machine. At within 1 minute nga, nagkaroon ako ng resulta. Nakita ko, nagkaroon ako ng parang kumbaga sa atin ay early warning. At meron namang produkto, food supplement na tamang-tama para ayusin ang anumang sakit o anumang warning sa ating pangangatawan. So ito ay isang pagkakataon para ibigay dito, lalo sa parte rito sa Batangas, na ipinapaalam namin na meron ng mga ganitong product, at ito nga ay yung ipapaliwanag ng ating kasama, si Mr. Rolly Motilla. Okay. So in addition, salamat po General, marami na rin po naka-experience ng product natin, hindi lang siguro sa Pilipinas, sa iba't ibang panig po ng mundo. Ang totoo, kalalabas lang o kabubukas lang nung additional 5 countries, we are now 24 countries na available na ang Laminine. Ang tinutukoy naming product ay galing po yan sa US, at sana meron tayong box dito. Ang pangalan po niyan ay Laminine, no? Para makita ng mga televiewers, and also the Omega. Ito po yung sample ng box niya, Laminine and Laminine Omega. This is good for cardiovascular, no? Yung circulation, and this is good for cell repair and regeneration. Now, bakit kami nandito? We have our intention na una, maipaalam sa inyo to. Pangalawa, magkaroon ng kabatiran kung paano i-address yung iba-ibang sakit. Ang advice lagi namin ay ganito: kung ikaw ay may sakit, magpunta tayo sa doktor. Una, kasi doktor yun. Kung ano ang i-advise ng doktor, it's either gamot, medication, whatever, sundin ang doktor. Kasi bakit? Doktor yun. Pero kailangan din natin kumain, right? At sa pagkain, kailangan natin ng nutrients that will activate yung functionality ng mga organs. And this is where Laminine comes in. Nakakatulong po ito in conjunction or in complement sa mga gamot, medisina na ibinibigay sa atin ng ating mga doktor. So that's why it's have a synergistic effect na kung malalaman lang sana ng tao, ay malaki po ang maitutulong sa kanilang kalusugan. Any other, baka meron kayong gusto malaman, sir? So itong iyong ibinabalita sa amin ay isang klase ng sustansya na maraming application. Akala ko yung tungkol doon sa sinasabi mo, yung Infinitus, yun ay isang ano namang klase yun? Isang technology na anong ginagawa noon? Ganito po yun. Yun po ay services namin. Yun pong machine na yun na Infinitus, mas maganda makita rin yun.
Yan pong Infinitus machine is a high-tech device na susukatin yung electrical signal ng katawan mo at madidetermine kung ano ang problema mo sa every part mula ulo hanggang sa paa. And that technology is like a scanner para makita yung health condition mo, and usually may bayad po yan. May bayad po yan. Ang maganda lang, we are offering that sa mga organisasyon katulad ninyo ng libre, pero hindi naman lagi, per invitation. Actually, alam namin ang range ng bayaran yan. Kaya lang po, sa ngayon, ang sabi ng company, let's give these services for free sa mga kaibigan natin nag-sponsor sa atin. So that is not, we are not selling that technology or that machine. We are just offering that for free services. Tawagan nyo lang kami at may schedule natin para makapagbigay kami ng serbisyo sa inyo. Yes. Siguro, ako, alam mo, nasabi mo rin lamang na pre, ay baka naman kami mahilig sa libre sapagkat itong mga, siyempre, laging kasama tayo ng mga NGO na tumutulong sa ating mga kababayan. Baka yung aming Rotary Center, mabigyan ninyo ng isang ganyang makina para naman magamit ng ating mga kakaibigan doktor ng para kahit wala doong doktor ay madaling mag-examine doon ng mga kasama. Maganda po Pwede yun. ba? Ha? Actually po, sasabihin natin sa may-ari ng Forever Rich, pero yan po kasi ay limited. Bihira po, galing po yung US yung machine na yan eh. So, hindi po kami nagbebenta niyan. Hindi naman siya mina-market dito sa Hindi po siya mina-market dito. Yung services ang binibigay natin na libre, but not na machine. Kasi limited lang po eh. Lima lang po yung machine ng office namin. Okay po. Napansin ko po ang parang ang produkto ninyo ay para sa kalusugan ng mamamayan. At marami pong lumalabas ngayong mga iba't ibang klaseng gamot para sa kalusugan ng tao. Ano Fred, maraming supplement ngayon na kung ano-anong gamot. Pero ang lagi ang basis ng isang supplement or gamot, una, is it registered? Pangalawa, meron ba niyang proven clinical studies? Meron kasing gamot na magaling, may mas magaling, may pinakamagaling. Di ba ba? At yan ay based on clinical study. Kaya kung tatanungin kami, ano ba ito? Is it an ordinary supplement na nabibili lang sa market? Ay hindi po. This is a functional food na sa tingin ko wala pang katapat. Para kang, hindi siya stem cell, pero parang stem cell ang dating. Gumagaling ang tao at nagre-regenerate. That's why, kung tatanungin, ano ba ang difference nito kaysa ibang product, ang sagot po namin ay napakalaki. Unang-una, pwedeng makakita ng isang ito po ay nakalagay na po. Maraming supplement, no? Maraming supplement pero hindi naka-register sa physician desk reference. Pag sinabing physician desk reference, ito po ay parang listahan o Biblia ng mga gamot at supplement. Para sa Philippines, parang PIMS ba tawag doon? O memes, gano'n sa Philippines. Pero itong PDR, ito po ay ginagamit sa buong mundo. International po to. So when you say sa isang doktor, Doc, meron akong lamina and it's registered in PDR. Ang sagot nila agad, magkano? Why? Kasi alam na nila na hindi ka mare-register dyan kung wala kang valid or proven na clinical studies. Get it? Sir, any other matters na gusto niyo itanong? Yung pong inyong produktong yan ay unang-una ay marami na hubang nakapagsabi o testimonial na lumabas na sila ay napagaling. At kailan ho lumabas ang produktong yan? Magandang tanong. Una, dun sa kung kailan lumabas, ang product po na Laminine, itong product natin, taong 2012 lang po sa Philippines lumabas. Pero nag-start po ng 2011 sa Amerika. Ngayon ay we are now running 4 years na nagma-market sa Philippines. At yun nga, nakapagbukas na po kami ng 24 na countries. Doon sa tanong na gaano karami na, may mga testimonial na ba na gumaling? Ang totoo po ay hindi namin mabilang.
At bilang pwede po kayo magpunta sa head office namin, may ganyang kakapal na libro, mamili po kayo ng testimonial na gusto nyo. Meron po tayong TV shows na pwede bang i-announce dito, sir, yung channel, merong isang TV show kami na nilalabas po yan every Thursday and Sunday. At yan po ay merong mga testimonial. Iba-iba po. Ngayon, para lalo kayong makaalam kung saan ba makikita yung mga video testimonial, pwede po kayong mag-log on o search nyo po sa YouTube, and then i-search nyo lang po yung Lami9 Testimonials. And makakakita po kayo ng hundreds of testimonials dun po mismo, mga video sa YouTube. But sir, this remains as claims until proven by a certified agency. Na-prove na ba yan ng Philippine agency na with therapeutic effects or as claimed? Magandang tanong ni sir. Ito po ay sinasabi na as a food supplement, there should be a caption na no approved therapeutic claim. Pero pag tinanong namin yung mga doctors namin, especially sa DOH, kasi po yung isang doctor namin, for your information, ay director po ng Department of Health. At si Doktora Ayesha Wasim. To endorse the product. Wasim. Endorsing the product. Anong spelling? A-W-A-S-I-M. Actually, she is already endorsing the product sa TB. Person or as an individual? As an individual, pero recently lang kasi, parang 2 weeks ago lang na-approve ng DOH. Recently lang, wala pang 1 month eh. Kaya hinihintay pa namin yung formal na yung taga-DOH ang maging guest namin sa TV. Na-approve yung therapeutic effect. Yeah. The approval of the therapeutic effect presuppose it was experimented on humans. Yes. So you experimented this drug on humans? Yeah. Yes, sir. So this drug was experimented on humans? Thank you. All. Kasi po, mayroon talagang mga studies na test tube lang, sa daga lang. Pero ito po, when we say A full human species. full human species. Pero yung sa amin po talaga, remember, pag ang isang clinical study ginawa, maraming doktor ang kailangan dyan. Have you broken any ethical standards in the test? No. What do you mean? Were there any Pwedeng ethical standards broken during the execution of the test on humans? Ralph, pwedeng makitanong mo ng malinaw kasi hindi tayo marinig sa mic. Okay. Were there any ethical standards breached during the test on humans? Hindi ako sure, no? I'm not hindi malinaw sa akin, no, na if there were a breach on the human. Pero ang malinaw sa amin, there are clinical studies that are published. Published po yan sa depression, may mga double-blind placebo-controlled study on humans, mayroong mga randomized, mayroong stress, and so on. Yun pong mga clinical studies, sabi ko nga, part of the clinical study was already inserted sa PDR. And this is for humans. And dun sa tanong na marami na bang clinical studies, when I talked to our CEO, the clinical study of Lami9, puno tong room na to sa dami ng clinical studies. It's like a library. Yeah. Do we now allow here testing on humans? Yes. Doon sa pwede tayo mag-conduct ng clinical study sa Philippines. But do we have human testing in the Philippines? Yes. Because it's a supplement. Now, sabi ko nga, yung isang clinical study,
maraming doktor ang gagamitin, maraming humans o populasyon ng tao. Pag lumabas na yung result, may evaluation. After the evaluation, saka lang ipuprove na successful or hindi successful sa clinical studies dahil pipirmahan pa yan ng mga higher ranking official bago i-publish. And that is one clinical study. At napakahirap at mahal. Sir, milyon ang gastos na isang clinical study na proven sa tao. Populasyon kasi po yan. And the study was done way back 1990s pa o maaaring year 2000. Kaya nung lumabas ito, meron ng existing na 10 clinical studies. Sa ngayon po, sir, 18 na ang clinical studies. Are we aware that there is such thing on studies as clinical studies as race-specific, age-specific, specific to a certain class of persons? And what I saw kanina sa video, mukhang matatanda yung endorsers. Wala ba para sa amin ng mga bata? Baka tumanda kami bigla niyan. It's too technical, ano? Maraming studies po na ginawa. Mayroong bata, may matanda, may edad na ganong range. Pero iba rin po yung ginawang study. Meron sa stress, ibang study po yun. Iba yung sa depression, ibang study yun. Iba yung sa dugo, so ibang study yun. So in other words, hindi siya isang study sa kabuuan. Kumbaga, patse-patse siya, sir. Hanggang sa makompleto mo siya. So, doon sa tao, yes. Specific din, iba-iba ng edad. Meron ding mga nasa sports people, meron ding nasa military people, at meron din sa mga may sakit na tao. Those things, those are the specimen. Those are the people na dumaan sa clinical studies. Ang delikado pala niyan, pag bata ka, magkaroon ka ng effect number 17. Maganda yan. Pa? Actually, yes, yun. Yung itinatanong kanina, increased libido daw. Actually, isa din yan sa sayang, hindi ko dala yung clinical study, no, na libro. Pag nakita mo siya, halos kalahati, no, sir, libido eh. Tinanong ko si Doc, bakit ang dami namang study on libido? Ang sagot niya sa akin, sabi niya, sir, ano yan, isa yan sa mechanism ng anti-aging. If you increased the libido of a person. So palagi tayong hanggang bata pa hindi natin namamalayan, pero pagka nandidiyan na sa estadong yan, laging ibig nating mapigilan ng pag-edad. Pero siguro yung kadalasan sa inyong mga ipinipresenta ng mga other products, comparable products na mga sabi ay medical supplement or health supplement, ay yung sinabing epekto sa kanila. At hindi naman itong sinasabi nga ni Rowley na yung scientific study or medical study ng mga doktor o mga scientista. Ano ba yung tunay na pinanggalingan niyang laminine? Ano ba yung bakit ba yan laminine? Yan ba'y vitamina, mineral o bakit laminine? Saan yan galing? Yan ba'y secret o pwedeng sabihin kamukha ng ibang mga supplement na ari galing sa malunggay, ari galing sa kamote, sa karot? Ano ba yan? Magandang tanong yan. Ang laminine po ay protina. Ito po ay protein na galing sa itlog, protein na galing sa isda, o yung shark cartilage, at meron siyang protein na galing sa gulay, o yung pea protein. Kaya, kung tatanungin, saan ba galing to, ito po ay all natural. So, kumakain naman tayo ng itlog, kumakain tayo ng isda, kumakain tayo ng gulay. So, that's it. Yun po yung pinanggalingan niya. Now, kailang iba, kasi technology. So, yun yung kakaiba doon na mayroong ginawa siya na bagamat doon ng sources pero it enhance yung function ng human body dahil nga doon sa technology na yun. Galing saan yan? Galing po sa itlog, isda, at gulay. Ganun po kasimple yan. Mga karaniwang kinakain natin. Oo. Apo. Tapos sobrang ka nagkain, lalaki itlog niyan. Hindi naman po siguro. Wala pong ganun study.
Ito si Kapit, hindi ito tumatanda. May sikreto yan. Anyway, isa sa mga problema ng ating mga kababayan ay ang mahalaang pagpapagamot. At karamihan sa ating mga kababayan ay gumagamit ng ibang pamamaraan dahil nga mahal magpa-ospital. Ang tanong ko sa inyo ay kayo bagay makakatulong sa mga mahihirap na may mga karamdaman dahil ayon sa presentation mo kanina ay ito ang gamot na lunas sa iba't ibang karamdaman. At ang mga kababayan nating walang pera para magpagamot ay sila ay nagiging desperate at lahat na ng paraan na ginagawa nila gumaling lamang. Yung bang gamot mong iyan ay makakatulong sa ating mga kababayan? Maganda yung tanong ni Kapred. Actually, definite po. Absoluto po. Makakatulong sa mga kababayan, no? Pero ang maganda niyan, dun sa talagang mga walang-wala na hindi talaga kayang bumili. Meron namang mga indigent program ang company namin na Forever Rich Philippines. Makipag-ugnayan lang po kayo dun sa aming head office at nagbibigay rin kami ng mga charity services. Unang-una, libre ang check-up and medical consultation. Pero when it comes to sa product, syempre, kung may pambili ka, much better. Kung wala kang pambili, you have to raise it. Kasi nothing in earth comes free. Lahat yan may presyo. Pero ang good news, yung binibili mo, hindi hindi katalo. Kasi ang dami ng benefits na pwedeng ibigay sa'yo. At kung aalamin mo pa kung paano yung sistema, ang totoo, makakalibre ka niyan for the rest of your life. Yun yung tinuturo namin sa mga entrepreneur na pwede kang mag-take ng Laminay ng libre. Kaya dun sa tanong na mahal ba siya o mura, ang sagot namin, mahal magkasakit. Mas mahal magkasakit. Number 2, kung makukuha mo siya ng mura, lalabas, o nakukuha siya ng libre, lalabas, mura na siya. Kasi nga, libre na nga eh. Bakit? Ito ba kasama doon sa sinatawag nilang marketing, ano tawag doon? Strategy. Yung pyramid. Ganun ba yan? Actually, meron kaming business side dito. Ang business side nito is that pwede ka mag-direct selling. Okay. And during your direct selling, kung merong mga rewards and incentive program na darating ang time, nalilibre mo ang pag-purchase ng Laminine. Okay? Kikita mo. Pero ito po ay lilinawin natin ha. Ito po ay itong ating kaibigang ito ay ating usap-usapan lamang. Apo. Tayo ay ang ating programa ay hindi endorser, tayo ay nasa programang Usapang Pangkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran. Ito'y nagbibigay kami ng sa pamamagitan ng pakikipag-usap ay nais naming makapagparating ng impormasyon sa ating mga babayan. So kung ito man ay mayroong kayong ganito, ang amin ay hindi para sa endorsement ng isang produkto, kung hindi impormasyon ay aming pinapaabot na mayroong ganito. And this is not even a medical advice. At yan ay kapag ka medical advice, laging tayo ay sa doktor makikipag-usap. Ako lang nga lamang ay interesado doon sa maraming sinabi ninyong may mga iba-ibang nagtestimonya. Mayroong bata, mayroong matanda, ay alam naman natin na ang gamot ay laging napakapili, lalo na pagka doktor ang ating mga kinausap, ay napaka-focus. Hindi basta-basta sila gumagamit ng gamot para sa bata o para sa matanda. Talagang tinatakal nilang mabuti ang lahat ng anggulo. So ang napansin ko lamang ay kanina ay may mga sinasabi si kayong mabuti ito sa bata, mabuti rin ito sa matanda, at mabuti doon sa iba't ibang klaseng may sakit. Siguro po ay baka pwedeng kailangan maglinaw kayo ng kaunti tungkol doon. Okay. Again, ang una nating lilinawin, ang produkto naming Laminine ay hindi gamot. Ito po ay pagkain. Ito po ay dietary food supplement.
Pero hindi lang siya ordinary food supplement. Ito po ay tinatawag na functional food. Dahil nire-restore niya yung function ng organs of the human body. And ang tanong ay, pwede ba sa bata? Pwede ba sa matanda? Pwede ba sa ganito? So, una, natural siya. Pangalawa, wala siyang overdose. Walang overdose at wala rin siyang side effect. Generally recognized as safe by the FDA. At ang masarap nito, marami na kaming mga kaibigan doktor na nagre-reseta. Mga kaibigan natin, at unang nag-trigger po yan sa American Health Journal. Ito po ay grupo ng mga doktor sa Amerika na hindi basta-basta mag-i-endorse ng isang product na hindi naman breakthrough. At kanila pong inilabas yan sa lahat ng states sa Amerika. Kaya nga po, dahil sa nasa PDR na tayo, doktor nga, naniniwala eh. Hindi naman tayo doktor, so much better na let's see or sundan natin yung mga sinasabi ng mga doctors. Maaaring may mga iba, mga skeptic. Baka hindi kami naniniwala dyan. Baka walang dating yan. Baka ordinary supplement lang yan. Better yet, mag-research po tayo. Take po time to log in sa aming website. Pwede po yung magpunta sa YouTube or talk to the official representative ng Forever Philippines para mag-guide po kayo ano ba yung mga technical details ng Laminine. Kuya, saan ba ang inyong opisina, ang inyong telephone number, ano ang inyong email at website para ang ating mga kababayan ay higit na magkaroon pa ng kanilang masatisfy ang kanilang mga tanong. Una, bago ako matapos o gusto ko uling magpasalamat muna. Baka malimutan ko no? Magpapasalamat ako sa bumubuo ng program na to, si Kuya Fred, Kuya Ralph, si Kuya Sir General Ona, na nagkaroon kami ng opportunity na makapagsalita dito sa inyong radio TV program. Kami po ay matatagpuan yung head office sa kanto po ng EDSA at Ortigas. Yun po sa Galleria Corporate Center. Yung office ko po mismo ay matatagpuan sa Calamba Crossing. Tapat lang po kami ng Calamba Medical Center. At available naman kung wala pa yung mga distributor dyan, ay pwede nyo po kaming makontak sa telepono bilang dun muna sa Globe 0917, ulitin ko 0917-817-6020. And my email ad is rolly.motilia@yahoo.com. At pwede nyo rin pong i-search ang aming website, www.myLifeFarm.com/Mizrach. That is MIZRACH, yung dulo. At pwede po kayong mag-check niyan, Laminine. Mache-check nyo po yan sa internet, you Google nyo lang po. Or you go to YouTube, you go to our website, and you will know. Mas maganda, matignan nyo po yung IamForeverRich.net. Isa po sa website namin yun, no? www.IamForeverRich.net. At makikita nyo rin po kahit yung picture namin. Nadodon po kami. Okay po? Salamat, Rolly. Yan po si Rolly Motilia ng Life Farm. Baka may dagdag na tanong si kasamang Ralph at saka si General. Yung mga messages. Email ko na lang. Email nyo na lang. Siguro mas magandang magpasalamat din ako at binigyan ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ulitin ko na ang aming dalang produkto ay para sa lahat, hindi lang para sa taga Batangas, kundi para sa isang impormasyon para sa lahat na makakatulong. At alam ko na ito ay isang bagay na hindi na dapat ipagkait, kaya't ang programang ito ay nagbibigay ng impormasyon at isang malaking pasalamat. So, last message. Siguro kasamang Ralph, General, kayo'y malayang tanungin natin itong ating kasamang si Chairman Ped Galaw ng Batangas Chamber of Commerce. At kasi interesado ako doon sa mga update niya kanina, dangat hindi natin pwedeng i-dedicate sa kanya yung buong programa. At sa susunod namang mga programa, pwede na naman nating
dagdagan mo pa ang iyong update. Pero ngayon ay dagdagan mo ang iyong patikim sa amin, ha. At bago ko ituloy ang tanong sa iyo, ha, yung mga kababayan sa Batangas ay mayroong bagong planta na nagtatawag dito, ginawa diyan sa Bawan, at mayroon din silang anong tawag, programa ng pag-spread niyan dito sa Calabarzon, yung Environmental Management Group. At sa next episodes po ay ating aanyayahan ang mga taga-Earthclean Environmental Management, at sila ay nagpo-process ng mga waste ng ating mga industries. Iba't ibang klase po pala yung waste na yan. At sila ay ating aanyayahan para magbalita dito sa atin, sapagkat ngayon ay masyadong required ng ating Environmental Bureau na ang lahat ng industries pati household ay dapat ay susunod sa tamang environmental management natin. Kaped, dagdagan mo yung patikim mo kaninang impormasyon, at ako'y interesado doon sa iyong slaughterhouse. Paano ba magkakaroon ng, ako'y may hayupan, paano naman kung dadalhin ko diyan sa iyo? Paano ko naman ibebenta yan? Yan, napakagandang tanong yan, kaibigan Ding. Yan ka po programa namin, yung aming samahang Unibat. Kasi, iisa po ang aming problema. Tuwing pong bagsak ang presyo ng baboy, kami po ay nalulugi. Kaya ginawa ang programa ng Unibat na sa pamamagitan ng AAA slaughterhouse na ito, gumawa po kayo ng marketing strategy na kung pa-slaughter ninyo inyong baboy do sa slaughterhouse na ito, ay tutulungan namin kayo na kung saan ibebenta itong produkto ninyo, itong inyong baboy na ito. Sa madaling salita, yung problema po ng mga magbababoy na kung saan dadalhin ng kanilang baboy ay mas mariresolbahan dito sa aming programang ito. At harinawa, sa mga susunod na taon at nabuksan yan po ang magiging direksyon ng aming grupo. So po pwede bang magdala ang kahit sino doon na kahit sino, pero ano? Kahit sino pwede magdala ng baboy para ipa-slaughter, pero dadaan muna sila sa aming samahan. Sapagkat yan ang i-announce namin yan once na nabuksan na itong slaughterhouse na ito. Kaya magkakaroon ng malaganap na information campaign. At gusto ko rin po idagdag dito sa kanina, nakalimutan ko sabihin, na isang napakagandang programa rin po ng Chamber of Commerce ay ito po yung may samahan ng tinatawag ng South Luzon Chamber of Commerce, at lahat po ng probinsya ay nagkaisa na magkakaroon ng Common Export Council na sa kaalaman po ninyo at alam na po ng marami na nabubuksan na po ang ASEAN, yung ASEAN integration, at para naman magkaroon ng asenso Pilipinas ay kailangan matuto tayo mag-export. Kaya mangyayari ho niyan, bawat probinsya, kung ano yung kanilang produkto na sa palagay nila ay pwedeng i-export, ay magsasama-sama po ng common, parang sa European common market. Ganun ang mangyayari. At sila po, bawat probinsya ay may kanya-kanyang produkto. Yun po ang magandang simulain naman ng Chamber. So matutulungan ninyong mag-market ang lahat ng mga producer na maliliit, backyard? Sa abot ng aming makakaya. So yung meat process, yun ay bali isang meat processing plant. Hindi ito. Ito is slaughter lang. Ito ay slaughter lang. Ang maganda rito, ito ay AAA. Pag AAA slaughterhouse, sa kauna-unahang pagkakataon, ito po ang kauna-unahang slaughterhouse sa buong Luzon, North and South, na bubuksan. Kaya napakaswerte po ng Tanawan City. Kakaiba pa ito sa mga private na slaughterhouses na alam natin diyan. Kakaiba ito dahil iba ang sistema nito. Ito ay modern slaughterhouse. Kumbaga sa kuwan ni fully automated. So napakagandang bahagi na marahil ito ng paghahanda ng ating agriculture at saka ng ating food industry na
maging tayo ay katapat ng ating mga ASEAN countries and cities, sapagkat ang atin pong hinaharap sa ngayon ay dapat ang ating iniisip, ang ating mga inuumpisang hanap buhay dito ay hindi lamang dito sa atin sa paligid natin ibinebenta. Kung hindi ibinebenta natin sa mga ibang cities ng Asia, at ngayon nga ay APEC ang katatapos lamang, ay di ibig sabihin kasama doon sa Asia Pacific multinational community. So ang atin ngayon ay malakas ang kampanya ng Chamber of Commerce para pati yung export learning, yung pagkamalayan ng ating mga kababayan patungkol sa produce ng product at makapag-export ay inyong matutulungan. May mga seminars ba diyan? Magkakaroon sa katunayan na kaibigan Ding, kasama namin dito ang DTI, Department of Trade and Industry, at pati yung programa ngayon na yung Go Negosyo. Kaya ito ay malawakan talagang kampanya para itong mga maliliit nating negosyante ay magkaroon ng pagkakataon lumago. Si Rolly, si Ralph, may gusto ka bang itanong? Si General taga San Jose, at napakarami ng mga livestock farmers diyan sa San Jose. Baka mayroon po kayong ibig itanong dito kay Kapit. Siya po presidente ng... Kaya nga natutuwa naman ako at may programa palang ganyan. At saka yung pagkaginamitan talaga ng technology, nawawala yung waste natin, nababawasan. Kaya isang magandang balita. Wala akong tanong, kundi mas maganda sigurong i-praise ko kaysa tanungin. Isa po yan sa ating mga kababayan dito sa Batangas na napakasipag, lalo na sa mga usaping pag-livestock, mga magbababoy. At kung sa kababuyan or kung sa pagpapalaki o pagpaparami ng kabuhayan sa pamamagitan ng pagpapalaki ng baboy ay sila po yung mga eksperto. Kaped, baka mayroon ka pang ibig na idagdag na bilin sa ating mga kababayan. Sa akin po mga kababayan, sana po ay maging pagiging po natin ang ating mga hanap buhay. Malaki po ang potensyal natin, lalo tigit dito sa Batangas. Tayo po ay nasa atin lahat ang kayamanan ng lupa. Marami po tayong lupa na pwedeng tamnan, at marami po naghahanap ng lupa sa kasalukuyan na gusto nilang magmarkila. Kung gusto niyo, ako yun yung hanapin, at nang kumita naman ang inyong mga idol na lupa. Okay. So, pwede nang magpaalam tayo sa ating mga kababayan. Ang iyong... Sa ngalan po ng APAP Batangas, kami po ay magpapaalam na, at harinawa po ay tayo pagpalain ng Panginoon. Si Rolly? Salamat po, APAP Batangas. Hindi lang pangkalusugan at pangkabuhayan at pangkaunlaran, pwede rin pang-entrepreneur. At napakagandang programa po, very informative, tulong po sa ating mga kababayan. Stay healthy, stay wealthy, and always be happy. Okay? General? Isang muling pagpapasalamat ngayong gabi, at sana ang ating kalusugan ay ingatan natin. Good evening. Nung kino-conceptualize pa lang itong programa na Up Batangas, parang nakikita ko na ito talaga yung magiging effect nito, na magiging confluensya of business agencies and individuals to promote development. By primary bottom line is, let's have peace first before we develop. Good evening. Siguro po sa susunod na episode ay magbibigay kami ng kaunting pahapyaw ng ating update, yung final update natin ng medium term, yung 30-year development plan ng ating region, at medyo mahaba-haba po kasi ang talakayan tungkol diyan eh. So, maraming salamat po muli mga kababayan. Magpatuloy po kayo ninyong tangkilikin, at ating iimbitahan pang muli ang ating mga kababayan dito na opisyalis ng ating
hindi lang ng ating mga tagapamayapa sa kapulisan, sa militar at saka pati po ang ating mga opisyalis nating lokal dito po sa atin sa siyudad ng Lipa, dito po sa atin sa buong Batangas. At ang atin pong mga nakakasama natin sa Regional Development Council, ang mga regional directors po natin. Aanyayahin po natin muli ang mga ito at aming ihaharap sa inyo mga kababayan. Salamat po. Mabuhay. God bless po. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.